Alleluia, 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 Alleluia. Mga tapat na pastol ay nagpupuri sa poon sa langit habang panahon. Alleluia, 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 Alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, umalis si Jesus sa kanyang paglakad. Nakita niya ang isang taong ang pangalay Mateo. Nakaupo ito sa paningilan ng buwis. Sinabi ni Jesus sa kanya, "Sumunod ka sa akin." Tumindig si Mateo at sumunod sa kanya. Nang si Jesus at ang kanyang mga alagad ay nasa bahay ni Mateo, dumating ang maraming publikano at mga makasalanan. At sila'y magkakasalong kumain. Nang makita ito ng mga Parisiyo, tinanong nila ang kanyang mga alagad, "Bakit sumasalo sa mga publikano at sa mga makasalanan ang inyong guro?" Narinig ito ni Jesus at siya ang sumagot, "Ang mga may sakit, ang nangangailangan ng manggagamot, hindi ang mga walang sakit. Humayo kayo at unawain ninyo ang kahulugan nito. Habag ang ibig ko at hindi hain. Sapagkat nakaparito ako upang tawagin ang mga makasalanan, hindi ang mga banal." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Magsiupo muna ang lahat. Isang mapagpalang araw po sa inyong lahat. Purihin po natin ang ating Pong Hesus Nazareno. Nasa 21 tayo ng Setyembre, kapistahan ni Apostol San Mateo, na siyang tagasulat din ayon pa sa tradisyon ng Ebanghelyo ayon kay San Mateo. Kung atin pong tingnan, ang Ebanghelyo ni San Mateo ay kasama sa dalawa pang mga ebanghelyo, gaya kay Ebanghelyo ni San Lucas at kay San Marcos, na tinatawag nating mga ebanghelyo sinoptiko o magkapariha. At ang Ebanghelyo ni San Mateo, na ayon pa sa tradisyon ay nasulat noong taon 85, ay isang pagpapahayag ng pagtuturo ng ating Panginoong Hesus na naayon sa sambayanan ng mga Hudyo. Kung kung tingnan ang ating mga pagbasa ngayon, mayroon po tayong pinakatima. Ang tema ay tungkol sa habag. Sa versikulo 13, kapitulo 9, mula sa Ebanghelyo ni San Mateo, kapitulo 9, versikulo 9 hanggang 13, ay sinasabi po ng ating Panginoon, "Habag ang ibig ko at hindi hain." Itong salita na ito ay nagmula sa sinasabi din ni Propeta Hosias,
na sinasabi niya, si Yahweh ay nagsabi, habag ang gusto ko, hindi ang mga hain. Ang salita pong habag dito sa ating Ebanghelyo ni San Mateo ay nakasulat sa salitang koinoko na Grigo o lumang Grigo, Elios. Na ito naman ay salin sa salita na naisulat ni Propeta Hosias na chesed. Tingnan po natin ang kahulugan nitong dalawang salita. Magkapariha nga, pero may kalaliman ang isa. Ang chesed na mula sa aklat ni Propeta Hosias, Kapitulo 6, versikulo 6, ay may malalim pa na kahulugan kaysa habag. Ito ay pag-ibig na may habag, may awa, may kabutihang loob. Kaya ang chesed ay isang pag-ibig na malalim. Sa ating Ebanghelyo ni San Mateo, Kapitulo 9, verso 13, ang salitang Elios, na ito naman ay nasalin mula sa chesed. Ang Elios, ang ibig sabihin dito, habag, na nasalin sa Latin na misericordia. Mula sa dalawang salitang Latin na misere at cor. Misere, paghihirap, cor ay puso. Tayo ay maghirap sa ating puso, pakikiisa sa ating kapwa, na magpahayag tayo na may habag. Sa English naman, itong Elios ay mercy. Sa atin, habag, na kulang sa pagpapahayag ng chesed. Sapagkat ang chesed, magkaroon ka ng awa, habag, at pag-ibig sa iyong kapwa. At ito yung gusto ng Panginoong Hesus. Sapagkat nung tinawag niya si Mateo na isang publikano o tagapagsingil ng buwis, sinabi ng ating Panginoon sa Ebanghelyo ngayon, sumunod ka sa akin. Kaagad tumindig si Mateo, iniwan niya ang opisina ng paningilan ng buwis. Sa panahon ng Roman Empire, kapag ka ang naniningil ng buwis ay iwanan ang kanyang pwesto, kamatayan ang hatol. Kaya ang pagtayo ni San Mateo ay siyang pagtanggap na ng kamatayan dahil iniwanan niya ang opisina ng paningil ng buwis para sa Roman Empire. At hindi lang yon, siya ay nagpakain pa, nagsalo-salo. At simple, sino yung mga kasama niya? Ang mga kasama niyang publikano o paningil ng buwis na tinuturing na mga makasalanan. Sapagkat ang mga publikano ay naniningil ng buwis hindi para sa Israel, bagkus para sa pagsuporta sa mga hukbo ng Roman Empire na alam natin at nasa kasaysayan ay masama na mga hukbo. Pero kapag tingnan po natin ang ginagawa ni San Mateo, ay siyang tunay na pagbabalik loob, pagbabago, upang mabuklod na ang sambahayan ng Diyos at ang sambayanan ng ating Panginoong Jesucristo na tinatawag na Eklesia. Eklesia, isang pagtitipon, isang sambayanan. Na ngayon sa ating unang pagbasa, sa sulat ni San Pablo sa taga-Episo, Kapitulo 4, verso 1 hanggang 13, pinaalalahanan tayo ng ating apostol na si San Pablo na tayo ay nabuklod na isang sambayanan sa pamagitan ng isang binyag, sa pamagitan ng isang pananalig o panampalataya, sa pamagitan ng pagpasigla sa atin
sa pagpapabanal sa atin ng isang Espiritu at iisang Diyos at isang kaligtasan sa pamagitan ng ating Panginoong Hesus Nazareno, na kung saan si Apostol San Pablo at ang ibang mga apostol ay maghatid ng mabuting balita sa paghahari ng Diyos. At itong paghahari ng Diyos ay paghahari na pinapahayag na ng mga propita noon. Nasa ating Salmo 18 na ating napakinggan ngayon, versikulo 5, laganap na sa daigdig ang tinig ng mga propita. At ang tinig ng mga propita ay siyang dapat sundin upang magbalik loob. Hubugin uli ang eklesia at ang pagtitipon sa sambahayan at sa bayan ng Diyos. At ito ang pagsabi ng ating Panginoon na siya, ayon pa sa Ebanghelyo ni San Mateo, Kapitulo 9, versikulo 13, ako'y naparito, hindi upang tawagin ang mga makasalanan, bagkos, hindi tawagin ang mga nagpakabanal, bagkos ang mga makasalanan. Kasi karamihan sa mga Parisiyo, mga Eskriba at Sadusiyo, sila ay nagpakabanal-banalan. Ibig sabihin, kunyari banal, kunyari mabuti. Pero sa loob ng kanilang mga puso at sa kalaliman ng kanilang mga ginagawa, ay taliwas sa kalooban ng Diyos. Una, sila ay kakampi sa naghahari na napakabangis, napakasama na si Herodes at ang kanyang mga kasapakat. Pangalawa, na sila ay nagsuporta sa kapangyarihan ng Roman Empire na noon ay mayroong napakasama na mga hukbo na maraming pinapatay na mga tao at ipinako ang lahat ng mga magkontra. Pangatlo, sila ay mga may-ari ng mga malakihang negosyo at nakaupo sa luklukan na mahalaga sa lokal na pamahalaan. At dahil dito, sila ay nagrepresenta ng kapangyarihan. At dahil ang kapangyarihan ay masama at inaapi ang mga tao, ang Ebanghelyo ay tunay na mensahe na mabuting balita sapagkat ang mga nakaupo ay masasama, mga naglulustay sa kayamanan ng bayan ng Israel, mga kurakot at nagpapahirap ng bayan, mga taong walang kinikilala kundi ang kanilang opinyon kahit masama. Kaya ang pagsunod sa ating Panginoon Hesukristo kay Mateo ay paglista na ng kanyang pangalan para sa kamatayan, ay paglista na sa pagiging martir, pagsasaksi sa pamagitan ng pag-alay buhay. Dahil sa Elios o habag ng Diyos. Dahil sa chesed o pag-ibig o pagmamahal na may awa at habag. Ang chesed, ang Elios, ang habag, ang pag-ibig, ang awa ng Diyos ay nasa atin din ngayon. Sumasa atin siya sa pamagitan ng presensya ng ating Poong Hesus Nazareno, na kinakailangan din nating isabuhay, na kinakailangan din nating ipagpahayag sa pagsasaksi ng tunay, na hindi ang mga kasalukuyang mga istruktura, mga kapangyarihan, pangangalakal at iba pang pamamaraan ng mga tao ang siyang maghatid ng kaligtasan. Bagkus ang Diyos, ang kanyang salita, at ang buhay na ganap at ikasya na pinapahayag niya sa atin dahil sa kanyang hesed o pag-ibig na may awa at habag. Dahil sa kanyang Elios, awa at habag para sa atin.
hindi kinakailangan ng Diyos gaano man kalaki ang ating naibigay o ang karami ng ating naloob o pinagkaloob. Ang mahalaga, gaano natin iniibig ang Diyos na ating tapatan ang kanyang Elios, ang kanyang Chesed, upang tayo, gaya ni San Mateo, ay sumunod sa ating Panginoon at mamuhay sa tunay na pag-ibig, pananalig, pag-asa, at panampalatayang tunay sa Diyos ng pag-ibig. Amen? Purihin natin ang Diyos.